Special shoutout nga pala kay Jel Garcia na nag-donate ng 40 pesos GCash. Maraming salamat sa iyo, Lods. Shoutout din kay Ronald Tonakaw Duman Ayos na nag-donate kahapon. Shoutout din kay John Mel Ogorda at sa mga kasamahan niyang mga security guards. Kabanata 1391. Kakaibang class reunion. That's great. Gusto sana kitang imbitahin noon, pero wala kang kontak sa mga kaklase natin, kaya hindi pa kita nahahanap. Ngayon nagtipon na ang lahat. Masayang sabi ni Mitch kay Cyrus. At naramdaman ni Cyrus na wala siyang gagawin ngayong gabi, kaya maaari rin siyang pumunta at tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kaklase ngayon. Habang nasa daan, palaging nakikipag-chat si Mitch kay Cyrus, kaya napakabilis ng oras. Direktang naghiwalay sina Cyrus at Mitch pagkababa ng eroplano, dahil may iba pang dapat gawin si Mitch, at hindi masyadong nagtanong si Cyrus tungkol dito. Dumating si Cyrus sa bahay ni Kenny nang mag-isa. Ang elixir na hiniling ni Cyrus kay Kenny na pinuhin para kay Jen Allen ay napino na, at binalak ni Cyrus na kunin ito at ibigay kay Jen Allen. Tutal, malaki ang naitulong ni Jen Allen kay Cyrus sa opening last time, kaya hindi sinira ni Cyrus ang kanyang pangako. Matapos makuha ang tableta ng gamot, nakipag-chat si Cyrus kay Kenny. At sinabi kay Kenny ang tungkol sa kanyang kamakailang mga pangyayari. Ngunit tila walang pakialam si Kenny sa mga gawain ni Cyrus, at pinaalalahanan lamang si Cyrus na huwag kalimutan ang pagsasanay sa martial arts. Hiyang-hiya pa rin si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Kenny, dahil hindi talaga tumutok si Cyrus sa pagsasanay sa martial arts kamakailan. Matapos mag-chat sina Cyrus at Kenny, muli silang nag-usap ni Dali. Kailangan kong sabihin na ang mga kakayahan ni Cyrus ay talagang hami na kamakailan. Mukhang kailangan kong magsanay ng husto pagkatapos kong bumalik. Marahan na bam-antong hininga si Cyrus. Alas 6 ng gabi, umalis si Cyrus sa bahay ni Kenny, at pagkatapos ay sumakay ng taxi papunta sa Weiyang Hotel na sinabi ni Mitch. Ang Weiyang Hotel ay tiyak na maituturing na isa sa mga pinakamahusay na hotel sa Salisbury City, at ito ay isang chain hotel. Ito ay karaniwang ginagamit upang aliwin ang ilang mas kilalang bisita, at ito ay kapareho ng Cyrus's Club. Kaya lang ang mga kinakailangan sa pagiging miyembro ng Weiyang Hotel na ito ay ibang-iba sa Tianian Club ni Cyrus. Kung tutuusin, kakaunti ang mga taong talagang nakakakontak sa Tianian Club. Sa mata ng mga ordinaryong tao, napakalakas na ng pagkain sa Weiyang Hotel. Sa makatuwid, malinaw na ito ang pinakaangkop na lugar upang piliin ang lugar kung saan magkikita ang mga kaklase, na maaaring mapadali ang maraming tao na magpanggap. Sa oras na ito, ilang kabataan ang nakatayo sa harap ng gate ng Weiyang Hotel na nag-uusap. Kitang-kita na lahat ay napapaligiran ng isang binata na naka-black suit. Ang binatang ito dapat ang bida sa class reunion na ito. Mabuti pa ang itsura ng binata, matangkad, at napakaamo din ng ugali. Sa mga oras na ito, nakikipagbiruan siya sa ilang kaklaseng babae. Ilang kasintahan din ang patuloy na komandat sa binata. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumabas si Mitch sa taxi na naka-high heels. Pagkaraang makita si Mitch, ang binata ay nagmamadaling sumalubong sa kanya at saka nakangiting sinabi, "Mitch, nandito ka ba? I'm really sorry, may na-encounter kasi ako doon, kaya medyo na-late ako." Sabi ni Mitch sa karamihan. "Di bale, salamat na lang sa'yo Mitch this time. Kung hindi dahil kay Mitch, hindi tayo magkakasama." Oo, itong class reunion ay ginawa ni Mitch. Nagsalita ang lahat. Si Mitch ay sikat na sikat noong siya ay nasa paaralan. Huwag mong sabihin iyan, lahat. Bagamat ako ang organizer, ang pagkain na ito ay inimbitahan ni Mr. Zhang. Kaya kung nagpapasalamat ka, pasalamatan mo si Mr. Dexter Zhang. Tumingin si Mitch sa binata na nakaitim na suit at sinabi, "Ito pala ay isang bisita na inimbitahan ni Young Master Zhang."
Sabi ko paano ka nakapili ng ganyan kagandang hotel? Gwapo rin si Young Master Zhang, di ba? Pero mukhang nangangailangan ng membership card ang lugar na ito, at hindi ka papayagang pumasok ng walang membership card. Sabi ng lahat. Matapos marinig ang sinabi ng lahat, si Dexter ay nagmulat sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ako ay isang miyembro dito, kaya kapag ang ating mga tao ay narito, sumunod ka sa akin. Mag-one piece ka lang. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Dexter, tila muling nagbago ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil sa mata ng mga ordinaryong taong tulad nila, ang pagkakaroon ng membership card ng Weiyang Hotel ay simbolo ng pagkakakilanlan. Nakuha talaga ni Master Zhang ang membership card ng Weiyang Hotel. Nakakamangha talaga, hindi ba? Hindi talaga natin may kukumpara si Young Master Zhang. Ang mga kaklase na naroroon ay nagsimulang mag-usap sa mahinang boses. At tumingin si Dexter sa mga tao, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas ipinagmamalaki. Sa katunayan, si Dexter ay hindi miyembro ng Weiyang Hotel, at natural na hindi siya kwalipikadong makakuha ng membership card. Ang membership card na ito ay hiniram ni Dexter mula sa kanyang tiyuhin. Ang tiyuhin ni Dexter ay direktor na ngayon ng Departamento ng Pananalapi ng isang sangay ng Huading Group, at mayroon siyang ilang mga karapatan. Si Dexter ay isa ring intern sa sangay na ito dahil sa relasyon ng kanyang tiyuhin. Dapat mong malaman na ang Huading Group ay isa sa pinakamalaking grupo sa Soulbury City, at walang ibang kumpanya na maihahambing sa Huading Group. Kaya naman, bagamat ngayon lang nagtatrabaho si Dexter sa sangay, maaari itong kainggitan ng maraming tao. Bukod dito, ang tiyuhin ni Dexter ay mayroon ding ilang koneksyon sa Huading Group. Hanggat si Dexter ay hindi gumagawa ng anumang malalaking pagkakamali, tiyak na makakamit niya ang matatag na posisyon sa Huading Group sa hinaharap. Kapag nakapagtatag ka na ng matatag na posisyon sa isang lugar tulad ng Huading Group, maaaring wala ka na talagang alalahanin tungkol sa pagkain at pananamit sa buhay na ito. Sa Soulbury City, sino mang magsasabi na siya ay manager sa Huading Group ay gagawin ito saan man siya magpunta. Ay nakahuhuli. Ito ang impluwensya ng Huading Group. Ang dahilan kung bakit pinili ni Dexter ang Weiyang Hotel na ito para sa party ay para lang ipaalam sa lahat na siya ang pinaka-promising sa mga kaklase na ito. Kung tutuusin, marami pa ring ordinaryong tao sa mga kaklase na ito, kaya't nakakapagtrabaho na siya sa Huading Group, na isang bagay din na dapat ipakita. Nang marinig ni Dexter ang mga komento ng karamihan, ang pakiramdam ng pagiging superior sa kanyang puso ay naging mas kaunti. Para sa mga ordinaryong mag-aaral sa kolehiyo na ito nakakatapos lang. Napakakapansin-pansin na makahanap ng angkop na trabaho ngayon. Ang mga tulad ni Dexter na direktang pumasok sa Huading Group para magtrabaho ay napakakaunti pa rin, at ang ilan ay walang pinag-aralan. Kwalipikadong lumahok sa panayam ng Huading Group. Ito rin ang dahilan kung bakit napapaligiran ang lahat ni Dexter sa mga oras na ito. Kabanata 1392. Isang pag-aaksaya ng oras. Alam nila sa kanilang puso na ang tiyuhin ni Dexter ay ang direktor ng Departamento ng Pananalapi ng sangay ng Huading Group. Kung mayroon silang magandang relasyon ni Dexter, maaaring makakuha sila ng pagkakataong makapanayam. Bagaman ito ay isang pagkakataon lamang para sa isang pakikipanayam, ito ay napakabihirang para sa mga taong ito. Ngunit sa oras na ito ang atensyon ni Dexter ay wala sa mga taong ito, ang kanyang atensyon ay nasa Mitch lamang. Dahil si Dexter ay may lihim na pagnanasa kay Mitch noong siya ay nasa high school, at ilang beses na siyang umamin kay Mitch, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang mabaigo sa huli. Kung tutuusin, maganda ang kalagayan ng pamilya ni Mitch, at imposibleng magkagusto sa taong tulad ni Dexter. Noong nakaraan, nakilala ni Dexter si Mitch minsan sa lungsod ng Soulbury. Nalaman niyang tila lalong gumaganda si Mitch, kaya naisipan niyang ituloy si Mitch, ngunit nalaman niyang walang magawa si Mitch.
May boyfriend na si Mitch, at napakaganda pa rin ang relasyon ng dalawa. Kaya sinimulan ni Dexter na ituloy si Mitch sa ganitong paraan. Talagang naisip ni Dexter Tian na ang pinakamadaling paraan upang ituloy ang isang babae sa lipunan ngayon ay ang ipaalam sa kanya ang kanyang lakas. Kung tutuusin, kahit anong klaseng babae sila, hinding-hindi nila tatanggihan ang isang mayamang lalaki. Kahit na si Dexter ay hindi talaga mayaman na pangalawang henerasyon. Nagtatrabaho na rin siya sa wedding group ngayon. At may magandang kinabukasan sa hinaharap, kaya nadama niya na sa kanyang kasalukuyang mga kondisyon, si Mitch ay dapat na walang paraan para tanggihan pa siya. Napag-isipan pa nga ni Dexter. Pagkatapos ng class reunion ngayong araw, makakahanap siya ng pagkakataon para imbitahan si Mitch na lumabas at makipag-chat kay Mitch. Dahil hindi pa dumarating ang lahat ng tao sa class reunion, lahat ay nakatayo sa pintuan ng hotel at nagkwekwentuhan. Siyempre, lahat ng mga taong ito ay nakapagtapos na ngayon, kaya karamihan sa mga chat ay tungkol sa kung saan ka nagtatrabaho at kung saan siya nagtatrabaho. Ang ilang mga kaklase na hindi pa nakakahanap ng trabaho ay umaasa na humingi ng tulong sa pamamagitan ng mga class reunion na ito. Matagal nang hindi nagkikita ang bawat isa, kaya napakaganda pa rin ang chat atmosphere. Lumingon si Dexter at sumulyap kay Mitch, pagkatapos ay mahinang sinabi, "Mitch, saan ka nagtatrabaho ngayon?" "Nagtatrabaho ako sa Magic Capital ngayon." Nakangiting sagot ni Mitch. "Ito ba ang gawaing inayos ng iyong pamilya?" Patuloy na nagtanong si Dexter. "Dapat ay." Bahagyang tumango si Mitch. Alam ni Dexter sa kanyang puso na napakaganda ng kondisyon ng pamilya ni Mitch, kaya naman laging gustong ituloy ni Dexter si Mitch. "Ano, narinig ko kanina sa mga kaklase ko na may boyfriend ka na, totoo ba?" Patuloy na nagtanong si Dexter. "Totoo naman, nagkakilala tayong dalawa noong college." Malumanay na sagot ni Mitch. "Nagtatrabaho din ba ang boyfriend mo sa Modo?" "Nagtatrabaho siya sa Bihang City." Tila ayaw ni Mitch na pag-usapan ang mga bagay na ito kay Dexter, kaya nagsalita siya sa napaka-perfunctory na tono. "Kung gayon hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng iyong kasintahan." Walang ekspresyong tanong ni Dexter. At hindi napigilan ni Mitch na matigilan pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay mahinang sinabi. "Nagtatrabaho na siya ngayon sa Kaihong Technology." Kaihong Technology. Hindi napigilan ni Dexter na mapamura, at pagkatapos ay sinabi sa napakayabang na tono. "Nagkataon lang talaga iyon. Ang kumpanya namin ay may pakikipagtulungan sa kumpanyang ito. Ito ay isang maliit na kumpanya na nag-internet." "Talaga? Hindi ako pamilyar sa sitwasyon ng kumpanyang iyon." Casual na sabi ni Mitch. "What's the point of your boyfriend working in that kind of company? Why don't you ask your boyfriend to contact me? How about I find a way to arrange him into our wedding group?" Sabi ni Dexter ng buong pagmamalaki. Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, hindi napigilan ni Mitch na bahagyang sumimangot. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakawalang magawa, na para bang ayaw niyang marinig ang sinabi ni Dexter. "Hindi, napakahusay niya sa kumpanyang iyon." Mahinang sabi ni Mitch. Matapos makitang hindi nagsalita si Mitch, nagpatuloy si Dexter. "Mitch, medyo maganda ang kondisyon ng iyong pamilya. Sa palagay ko dapat ay mayroon kang mas angkop na kandidato. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kasintahang ito, ikaw na ngayon. Antalahin ang iyong kabataan." Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, ang mga mata ni Mitch ay kumislap sa galit, at lumingon siya at bumulong, "Dexter, ano ang ibig mong sabihin dyan?" "Anong ibig kong sabihin? Alam mo sa sarili mong isip." Tumingin si Dexter kay Mitch at mahinang sinabi. "Paumanhin, hindi ko talaga masyadong malinaw." Kumunot ang noo ni Mitch at sumagot.
dahil handa kang magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras, pagkatapos ay magpanggap na wala akong sinabi. Nakangiting sabi ni Dexter. What is a waste of time? I have a very good relationship with my boyfriend, at maganda rin ang kondisyon sa bahay ko. Kahit wala akong gagawin, sapat na para sa akin ang kumain at uminom, para basta maganda ang pakikitungo sa akin ng boyfriend ko. Okay, wala na akong ibang ideya. Parang galit na sigaw ni Mitch. Matapos marinig ang mga salita ni Mitch, lahat ay lumingon sa kinatatayuan ng dalawa. Tumingin si Dexter kay Mitch na may bakas ng displeasure sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Kung tutuusin, napakaraming kaklase ang nakatingin sa kanilang dalawa sa oras na ito. At hindi maganda ang mood ni Mitch sa mga oras na ito, dahil hindi niya talaga maintindihan kung saan nagmula ang pakiramdam ng pagiging superior ni Dexter. Malinaw na si Dexter ay isang intern lamang ng Huading Group. Hindi man isang regular na empleyado, ngunit si Dexter ay maaaring maging napakayabang sa oras na ito, at nagdudulot ito ng labis na pagkasuklem sa mga tao na magsalita. Hindi mapigilan ni Mitch na alalahanin ang eksenang nakilala niya si Cyrus sa kanyang puso. Sa pagsasalita mula sa kaibuturan ng kanyang puso, mas gusto niya talagang makisama sa mga taong tulad ni Cyrus, dahil sa tingin niya ay totoong-totoo si Cyrus. Nanalo ako't ipakita ang aking sarili sa iba, sinasadya o hindi sinasadya. Noong nasa eroplano na sila, sinabi rin ni Mitch kay Cyrus ang tungkol sa kanyang kasintahan. Ngunit sinabi ni Cyrus na ang kanyang kasintahan ay magiging napakahusay sa hinaharap, at hinikayat si Mitch na makipagkasundo sa kanyang kasintahan. Ngunit pagdating niya sa kinaroroonan ni Dexter, walang kwenta ang sinabi ng nobyo. Kahit sino pa siya sa sitwasyong ito, sobrang hindi siya komportable sa kanyang puso. Higit pa rito, ang kumpanyang pinagtatrabahuan ng boyfriend ni Mitch ay may shares ng kanyang boyfriend, at ang posisyon ay Deputy General Manager din. Nag-aatubili si Mitch na banggitin ang mga bagay na ito dahil lang sa pagiging low-key, ngunit si Dexter ay isang intern lamang, ngunit nahihiya siyang gumawa ng mga irresponsableng pananalita. Kabanata 1393. Si Cyrus yun. Mitch, matagal na akong hindi nagkikita, ang ganda mo. Sa sandaling ito, isang batang babae na kara-rating lang ay sumigaw kay Mitch nang nakangiti. Little Lee, nandito ka ba? Masayang sagot ni Mitch matapos makita ang babaeng ito. Napakataas pa rin ang kasikatan ni Mitch sa klase, kaya't napakahusay niya sa kanyang mga kaklase. Talaga, kahit sino ang dumating, siya ang magkukusa na kausapin muna si Mitch. Gayunpaman, ang mga mag-aaral na ito ay dapat na nagtapos lamang sa unibersidad sa panahong ito, kaya't sila ay nahihirapan pa rin sa paghahanap ng trabaho. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay makakahanap ng angkop na trabaho sa pamamagitan ng mga relasyon tulad ni Dexter. Tiningnan ni Dexter ang mga taong ito na may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa totoo lang ay napakadiin niya sa kanyang puso, dahil naramdaman ni Dexter na ang mga taong ito ay hindi nakauri niya, at mababa ang tingin niya sa mga taong ito mula sa ibaba ng kanyang puso. Kung hindi dahil sa imbitasyon ni Mitch, hindi man lang papayag si Dexter na dumalo sa ganitong uri ng class reunion. Dexter, nabalitaan ko na nagtatrabaho ka ngayon sa Huading Group, totoo ba iyon? Sa sandaling ito, isang magandang bagong babae ang nasa sabik na nagtanong kay Dexter. Sinulyapan ni Dexter ang babae nang hindi malay. Ang babaeng ito ay nakasuot ng napakasunod sa moda at sexy na paraan, at ang kanyang mga damit ay napaka-reveal. Siya ay may makapal na makeup sa kanyang mukha, na nagbibigay ng impresyon na siya ay hindi isang mag-aaral sa kolehiyo na kakatapos lang, ngunit mas katulad ng isang profesional na white collar. Manggagawa sa kanyang 20s o 30s. Bahagyang ngumiti si Dexter matapos makita ang mapuputing binti ng babae at ang kambal na tuktok sa kanyang dibdib, at mahinang sinabi, "Oo, nagtatrabaho ako sa Huading Group ngayon." Matapos marinig ng batang babae ang mga salita ni Dexter, isang bakas ng inggit ang sumilay sa kanyang mga mata,
at nilapitan niya si Dexter nang hindi namamalayan. Ang pangalan ng babaeng ito ay Idlin Lee. Masama ang reputasyon niya noon sa paaralan. Madalas siyang magpalit ng boyfriend, at dahil sa kanyang kagwapuhan, nakipag-ugnay din siya sa mayamang pangalawang henerasyon noong siya ay nasa kolehiyo. At labis na ipinagmamalaki ni Dexter nang makita niya si Idlin Lee na kausap siya ng napakabilis. Noong siya ay nasa high school, narinig ni Dexter kung gaano kabait si Idlin Lee, ngunit noong panahong iyon ay masyadong ordinaryo si Dexter. Si Idlin Lee ay hindi man lang minamaliit ang mga taong katulad niya. Kung may pagkakataon ka ngayon, maaari mong subukan masayang-masaya rin si Dexter kung gagawin niya, at least makakabawi siya sa panghihinayang sa simula. Sa paaralan, ang mga tunay na mayayamang pangalawang henerasyon o malalaking bastard lang ang kwalipikadong makasama ang isang batang babae tulad ni Idlin. Para lang sa babaeng tulad ni Idlin, naglalaro lang si Dexter, at imposibleng talagang pakasalan ang gayong babae sa bahay. Dexter, dahil napakahusay mo, maaari mo ba akong tulungan na makakuha ng lugar para sa interview sa wedding group? Maisla na tanong ni Idlin kay Dexter. Bahagyang ngumiti si Dexter, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ang mga lugar ng panayam ay hindi madaling makuha, lalo na para sa mga lugar ng panayam ng ating wedding group. Alam ng mga tao na mahirap manalo ang lugar na ito, kung hindi, paano kita mahahanap? Sabi ni Idlin na may mapang akit at kaakit-akit na boses. Nang makita ng lahat ng naroroon ang hitsura ni Idlin, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napakawalang imik, ngunit walang sino man ang nang-ahas na magsabi ng anuman. Dexter, napakalakas mo, hindi mo ba ako matutulungang makaisip ng paraan? Matapos makitang hindi nagsalita si Dexter, niyugyug ni Idlin ang braso ni Dexter at maislan na sinabi. Idlin, tingnan natin, para sa kapakanan ng dalawa nating kaklase, kung may balita, ipaalam ko sa'yo ng maaga, okay? Walang magawang sabi ni Dexter. Nang marinig ni Idlin ang mga salita ni Dexter, agad niyang naunawaan ang isang bakas ng Dexter. At nagmamadaling ngumiti, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at mahinang sinabi, Dexter, idagdag natin ang WeChat, ano ang mangyayari pagkatapos? Hello, contact me. Hehe, okay. Tumango si Dexter, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at idinagdag ang WeChat ni Idlin. Sa oras na ito, wala sa mood si Mitch na tingnan si Dexter, at tinitingnan ang bilang ng mga taong dadalo sa class reunion. Nalaman ni Mitch na halos nandoon na ang lahat sa oras na ito, ngunit si Cyrus lang ang hindi dumating. Nang makababa siya sa eroplano, nangako si Cyrus kay Mitch na tiyak na pupunta siya ngayon, kaya naramdaman ni Mitch na hindi sisirain ni Cyrus ang kanyang pangako. Mitch, dumating na ba lahat? Sa sandaling ito, tila naiinip na maghintay si Idlin, at tinanong si Mitch na nakakunot ang noo. Maghintay pa tayo ng kaunti, hindi pa dumarating si Cyrus. Sabi ni Mitch sa mahinang boses. Cyrus. Matapos marinig ang pangalan, ang lahat ay natigilan sa kanilang kinalalagyan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang hindi kapanipaniwala. Ang isa sa kanila ay isang batang babae na may crush kay Cyrus at nagtatakang nagtanong kay Mitch. Mitch, sinabi mo na si Cyrus na nasa klase natin sa loob ng 1 taon at pagkatapos ay lumipat. Tama, si Cyrus yan. Tumango si Mitch. Diyos ko, napakatagal na, mayroon ka pa ring pakikipag-ugnayan kay Cyrus, hindi ka panipaniwala. Gulat na sabi ng isang batang lalaki. Oo, matagal ko nang hindi narinig ang tungkol sa taong ito, at hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Cyrus kamakailan. Actually, maganda pa rin si Cyrus, pero lumipat siya ng school mamaya. Tahimik na nag-uusap ang lahat. Kung tutuusin, ang mga taong ito ay mga anak ng mga ordinaryong pamilya.
Kaya't si Cyrus ay nakikisama sa mga taong ito sa klase noong panahong iyon, kung hindi, si Mitch ay hindi nagkusa na imbitahan si Cyrus na dumalo sa muling pagkikita ng klase. Naaalala ko na ang paglipat ni Cyrus ay napakabigla sa simula, ngunit hindi ko alam kung bakit siya lumipat. Noon lang, sabi ng isang batang lalaki. Ano pa kaya, may ninakaw si Cyrus, at walang mukha para manatili sa paaralan, kaya lumipat siya ng paaralan. Bagamat karamihan sa mga kaklase ay may napakagandang impresyon kay Cyrus, may isang tao na may masamang relasyon kay Cyrus, at ang taong ito ay walang iba kundi si Dexter. At ang dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Dexter si Cyrus ay dahil din kay Mitch. Minsan ay umamin si Dexter kay Mitch sa klase, ngunit tumanggi si Mitch at nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Hindi na nakatiis si Cyrus, kaya tumayo siya at may sinabi kay Dexter. Noong panahong iyon, kahit na si Dexter ay hindi namumukod tangi sa klase, ang kanyang personalidad ay napaka-arogante. Pagkatapos siyang magsalita ng ilang salita ni Cyrus, hindi niya napigilan ang kanyang mukha, kaya't pinagalitan niya si Cyrus bilang isang ulila. Direktang inaway ni Cyrus si Dexter dahil sa pangungusap na ito. Si Dexter ay hindi man lang kalaban ni Cyrus, kaya siya ay binugbog ni Cyrus. Kabanata 1394. Ang isip ni Dexter. Palaging inilalagay ni Dexter sa kanyang isipan ang bagay na ito, dahil naramdaman niya na kung hindi lumabas si Cyrus para manggulo, matagal na sana niyang kasama si Mitch. Nang maglaon, palaging nais ni Dexter na humanap ng pagkakataong makapaghiganti kay Cyrus, ngunit biglang lumipat ng paaralan si Cyrus, at hindi na muling nakita ni Dexter si Cyrus. Ngunit kamakailan lamang ay nakarinig siya ng maraming balita tungkol kay Cyrus. Kaya tuwang-tuwa siya matapos malaman na darating din si Cyrus sa class reunion ngayon, at naramdaman niyang makukuha na lang niya ang pagkakataong ito para hiyain si Cyrus. Dexter, anong pinagsasabi mo dito? Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, sumigaw si Mitch ng napakalungkot. Bakit ako nagsasalita ng walang kaparerekan? Si Cyrus ay tinanggal dahil sa pagnanakaw ng mga bagay-bagay. Kung hindi ka naniniwala, hintayin mong lumapit si Cyrus at tanungin mo ang iyong sarili kay Cyrus. Nagpout si Dexter at sinabi, hindi ko inaasahan na magnanakaw si Cyrus. Hindi ko talaga nakita yon. Oo, akala ko napakatapat ni Cyrus, ngunit hindi ko inaasahan na magnanakaw ako. Ito ay masyadong hindi ka panipaniwala. Nagsimulang magtalakayan ang mga estudyante sa klase sa mahinang boses. Gabi na, kung hindi, pumasok muna kayong lahat, hihintayin ko siya dito, at ihahatid ko siya pagdating niya. Walang ekspresyong sinabi ni Dexter. Sige, mauna na tayo. Anyway, wala namang gagawin sa paghihintay dito, pagod na akong tumayo. Nakangiting sagot ni Idlin, at pagkatapos ay pumasok sa hotel na naka-high heels. Nang makita ng lahat si Idlin na naglalakad, natural na wala silang planong tumayo dito at maghintay. Ngunit sa sandaling makapasok ang lahat sa hotel, hinarang sila ng ilang security guard. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Idlin sa security guard na nasa harapan niya at nagtanong na may nagtatakang ekspresyon. Ma'am, pasensya na po, membership system po ang hotel namin, kaya pakipakita po ang membership card ninyo. Nakangiting paliwanag ng isa sa mga security guard. Kailangan mo pa ba ng membership card dito? Matapos marinig ito ni Idlin, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na naguguluhan. Pagkatapos ng lahat, si Idlin ay hindi nakatira sa Salisbury City ngayon, kaya normal na hindi alam ang sitwasyon ng Weyang Hotel. And the security guard whispered Leslie. Ma'am, membership system lang po ang hotel natin noon pa man at nagsisilbi lang sa mga miyembro. Kung hindi po kayo member dito, hindi po kayo makapasok, syempre pwede na po. Mag-apply para maging member namin. Tandang padamdam panipi. Sino ang gustong maging member mo?
Nandito lang ako para sa isang class reunion. Nagpout at sumigaw si Idlin, saka lumingon at tinanong si Mitch. Mitch, anong nangyayari dito? Hindi mo ba alam na kailangan mo ng membership card para makapasok dito? Bakit mo inilalagay saan ang tagpuan? Pakiramdam ni Idlin ay parang siya ay napahiya, at ang kanyang tono ay labis na galit. Lumingon si Mitch kay Dexter, at bumulong, ang lugar na ito ay pinili ni Dexter. Matapos marinig ito, ang lahat ay lumingon kay Dexter. Gayunpaman, tila hinihintay ni Dexter ang pagkakataong ito. Ngumiti siya at kinuha ang membership card mula sa kanyang damit at ibinigay sa security guard. I am a member of this hotel. They are all my friends. What do you mean sa hindi pagpapasok ng mga kaibigan ko ngayon? Matapos makita ng security guard ang membership card sa kamay ni Dexter, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at mabilis niyang sinabi. Sir, pasensya na po talaga, hindi ko po alam na miyembro ka dito, mangyaring pumasok. Panipi. Matapos marinig ng lahat ang pangungusap na ito, pumasok sila sa hotel. Matapos makapasok sa hotel, hindi pinili ni Dexter na hintayin si Cyrus sa labas, ngunit dinala ang lahat sa pre-book na kahon. I reserved this box. Maaari mo munang tingnan ang menu, at sabihin sa akin mamaya kung gusto mong kumain. Nakangiting sabi ni Dexter sa mga tao. Ang mga estudyante sa klase ay tumingin kay Dexter sa oras na ito, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila mas naiinggit. Sa bagay, kakagraduate lang nilang dalawa, pero malaki talaga ang gap nila ni Dexter. At tumingin si Mitch sa kanyang mobile phone at nagpadala ng text message kay Cyrus, nagtatanong kung kailan dadating si Cyrus. Mabilis na sumagot si Cyrus. Pupunta ako doon sa loob ng 10 minuto. Matapos malaman ni Mitch na darating si Cyrus, sinabi niya sa lahat, pwede kayong magpahinga muna dito. Malapit na si Cyrus, sasanduan ko siya. Siguro dahil iniisip ng lahat na magnanakaw si Cyrus, kaya hindi ganoon kaganda ang impresyon nila kay Cyrus, at walang nagkukusa para kunin si Cyrus. Tumalikod si Mitch at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, inabot ni Dexter at pinigilan si Mitch, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Mitch, kailangan mo ng membership card para makapasok dito. Kung wala kang membership card, hindi mo madadala si Cyrus, kaya pupunta pa rin ako. Hindi napigilan ni Mitch na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Dexter. Bagamat galit na galit siya kay Dexter, labis pa rin siyang nagulat na si Dexter ay maaaring magkusa na kunin si Cyrus sa oras na ito. Oo, anong membership card ang kailangan ng lugar na ito? Paano kung hindi kayo makapasok ni Cyrus? Hayaan mo si Dexter. Mitch, huwag ka nang umalis. Sunod-sunod din silang kinukumbinsi ng mga estudyante sa klase. Itinaas ni Mitch ang kanyang ulo at sumulyap kay Dexter, pagkatapos ay mahinang sinabi, kung gayon, guguluhin kita. Nako, wala namang problema sa walang kwentang bagay na ito, dito ka na lang maghintay. Tumingin si Dexter kay Mitch na may mahinang ngiti, at pagkatapos ay dirdiretsong naglakad papunta sa labas ng kahon. Si Mitch ay natural na hindi masyadong nag-isip pagkatapos makita si Dexter na umalis, at umupo at nakipag-chat sa iba pang mga kaklase. Matapos iwan ni Dexter ang kahon, dumiretso siya sa gate ng hotel, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang magsindi ng sigarilyo, at tumayo sa harap ng pinto at naghintay. Makalipas ang ilang minuto, dahan-daang huminto ang taxi sa gate ng Weyang Hotel. Bumaba ng taxi si Cyrus. Nang makita ni Dexter si Cyrus na bumaba ng taxi, may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, at sinabi niya sa mahinang boses, pagkalipas ng maraming taon, ikaw pa rin ang dati mong mahirap. Sabi ng lahat na namumulot ka ng basura sa Salisbury University. Dapat totoo. Pagkatapos sabihin ito, hindi pinili ni Dexter na batiin si Cyrus, ngunit tumalikod at pumasok sa hotel,
at pagkatapos ay nagchat ang dalagang nakatayo sa front desk. Dapat kong sabihin na ang front desk ng Weyang Hotel ay mukhang napakaganda at ang figura ay napakaganda rin. Sa katunayan, ayaw ni Dexter na isama si Cyrus. Ang ideya niya ay sadyang ipahiya si Cyrus para hindi makapasok si Cyrus dahil wala siyang membership card. Kabanata 1395. Magkita muli ni Abby Suarez. Pagkababa ni Cyrus sa taxi, saglit niyang pinagmasdan ang paligid at siniguro na hindi siya napunta sa maling lugar, pagkatapos ay naglakad patungo sa entrance ng hotel. Sa totoo lang, medyo nagulat pa si Cyrus. Napakasimple lang ng dahilan. Alam na alam niya na ang mga taong pwedeng dumalo sa class reunion sa pagkakataong ito ay mga ordinaryong tao, pero hindi niya inaasahan na sila ang magseset ng party. Ganoon karangyang lugar, malaking hotel. Sa impresyon ni Cyrus, kung mayroon kang kainan sa isang hotel na ganito ang antas, aabutin ito ng hindi bababa sa 10,000 dolyar. Ang halagang ito ng pera ay hindi maliit na halaga para sa mga ordinaryong tao. Ngunit kung mas maraming tao ang dumalo sa class reunion at pagbabahaginan ng pantay-pantay, ito ay talagang katanggap-tanggap. Gayunpaman, naramdaman ni Cyrus na sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Imposibleng mangyari ang AA system sa mga class reunion, dahil ang mga tao ay madalas na nagmamadaling magbayad ng bill upang ipakita na sila ay mas mahusay kaysa sa iba. Pumasok si Cyrus sa hotel. Ang security guard sa entrance ng hotel ay direktang lumapit upang pigilan si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus, "Sir, pakipakita ang iyong membership card." Matapos marinig ang mga salita ng security guard, kumislap ang mga mata ni Cyrus sa pagtataka, at sinabi niya sa tonong naguguluhan, "Kailangan mo pa ba ng membership card?" Alam ni Cyrus na maraming mga club ang sikat na ngayon sa mga sistema ng membership, na maaaring matiyak na ang mga customer ay madalas na pumupunta sa kanilang mga club upang gumastos pagkatapos maging miyembro. At maaari rin itong pigilan ang ilang hindi nauugnay na mga tao na makapasok sa mga club. Ngunit ito ang unang pagkakataon na kailangan ng hotel ng membership card para kay Cyrus. Siyempre kailangan mo ng membership card. Noon pa man, membership system ang hotel natin. Hindi ka makapasok ng walang membership card. Tumingin ang security kay Cyrus at nagpaliwanag. So ito Bahagyang tumango si Cyrus, hindi nagsalita, ngunit tumalikod at naglakad palabas ng hotel. Naramdaman ni Cyrus na dahil class reunion ngayon, dapat may ibang kaklase sa labas na may pananagutan sa pagtanggap ng mga bagong kaklase, kung hindi, kahit pumasok siya sa hotel, hindi niya malalaman kung saang kahon sila nakalagay. Pagkaalis ni Cyrus sa hotel, nakita niya si Dexter na nakikipag-chat sa waiter. Bagamat matagal nang hindi nagkita sina Cyrus at Dexter, makikilala pa rin ni Cyrus sa isang sulyap na ang taong ito ang may alitan sa kanya sa klase. Gayunpaman, si Dexter ay tila nakatingin din kay Cyrus. Ang ekspresyon sa mukha ni Dexter ay napakadiin, at may bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Nagkatinginan ang dalawa ng halos 2 o 3 segundo. Ayaw ni Dexter na lumabas para salubungin si Cyrus. Sa halip, pinili niyang huwag pansinin si Cyrus at tumalikod at tumakbo sa itaas. Matapos makita ni Cyrus si Dexter ng ganito, hindi niya maiwasang mapangiti. Napakalinaw sa kanyang puso na may konting salungatan siya kay Dexter sa simula. At natalo niya si Dexter sa harap ng lahat, kaya si Dexter ngayon ay dapat niyang sinasamantala ang pagkakataong ito para makaganti sa kanyang sarili. Kung ang isang ordinaryong tao ay makatagpo ng ganoong bagay, tiyak na hindi siya komportable, ngunit para kay Cyrus, ang ganoong bagay ay hindi maaaring magagalit sa kanya, at hindi rin ito magdudulot ng pagbabago sa emosyon ni Cyrus. Dahil minamaliit na ni Cyrus ang mga bagay na ito pagkatapos na dumaan sa napakaraming bagay. At ang dahilan kung bakit nakapunta si Cyrus sa class reunion ngayon ay para lang bigyan ng mukha si Mitch.
Kung hindi, hindi pupunta si Cyrus sa class reunion na ito. Dahil hindi makapasok si Cyrus dahil wala siyang membership card, baka umalis na lang siya. Cyrus. Pero nung tumalikod na si Cyrus at gusto nang umalis, bigla niyang nakitang may sumisigaw ng pangalan niya sa likod niya. Si Cyrus ay lumingon sa likuran ng hindi namamalayan, at nalaman na ang babaeng lumitaw sa likuran niya sa oras na ito ay hindi ibang tao kundi si Abby Suarez, ang pinsan ni Margo. Ngayon, si Abby ay nakasuot ng puting damit at mukhang napakasunod sa moda at maganda. At matagal nang hindi nakita ni Cyrus si Abby, kaya't ang makita si Abby sa oras na ito ay mayroon pa rin kakaibang pakiramdam. Cyrus, ikaw ba talaga yan? Masayang sumigaw din si Abby kay Cyrus. Noong unang nakilala ni Cyrus si Margo, si Abby ay nagkaroon ng napakasamang impresyon kay Cyrus, at sinubukan niya ang lahat ng paraan para mapahiya at hiyain si Cyrus. Gayunpaman, sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Abby at Cyrus, nalaman ni Abby na talagang hindi gaanong nakakainis si Cyrus, lalo na nang bumalik si Margo sa lungsod ng Soulbury, at inilagay ang lahat ng naranasan niya sa panahong ito. Pagkatapos makipag-usap kay Abby maingat, lalo pang hinangaan ni Abby si Cyrus sa kanyang puso, na para bang tinuturing niya talaga si Cyrus bilang kanyang pinsan, at natural na kinikilala si Cyrus at Margo sa kanyang puso. Bagamat ganoon ang iniisip ni Abby sa kanyang puso, ang isang babaeng katulad niya ay tiyak na hindi magsasabi ng kanyang tunay na iniisip. I didn't expect it to be such a coincidence na dito pa kita makikita. Matagal na tayong hindi nagkikita. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Abby. Naka-high heels si Abby at naglakad sa harap ni Cyrus. Pagkatapos sukatin si Cyrus pataas at pababa. Mahina niyang sinabi, ikaw na ngayon ang sikat na anak na Soulbury de la Cruz, paano ka magkakaroon ng oras para makilala ang isang maliit na lalaki na tulad ko? Makapangyarihan ka pa rin. Mahinang sabi ni Cyrus. Kalimutan mo na, walang kwenta ang pagtawanan kita ngayon at wala akong karapatang pagtawanan ka. Nang makitang hindi siya pinabulaanan ni Cyrus, nakaramdam ng pagkabagot si Abby, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong. Cyrus, anong ginagawa mo dito? Pumunta ka ba para makita ang pinsan ko? Dumating ako para dumalo sa isang class reunion, ngunit hindi ako makapasok dahil wala akong membership card. Tumingin si Cyrus kay Abby at nagpaliwanag. Hindi napigilan ni Abby na matawan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. At pagkatapos ay mahinang sinabi, hindi ko talaga inaasahan na may isang lugar na hindi mo mapupuntahan, young Master de la Cruz. Anong ginagawa mo dito? Tumingin si Cyrus kay Abby at nagtanong. This is my hotel, hindi ba normal na pumunta ako at makita? Sagot ni Abby. Ito ba ang iyong hotel? Gulat na sigaw ni Cyrus. Oo, ang hotel na ito ay pinamamahalaan ng aking ama, hayaan mong ihatid kita. Habang nagsasalita, inakay ni Abby si Cyrus papasok sa hotel. Kailan nagbukas ang papa mo ng ganoon kalaking hotel? Laking gulat pa rin ng tono ni Cyrus. Hindi lang iyon dahil sa iyo, young Master de la Cruz. Ngayon ay naging mas makapangyarihan ang aming pamilyang Suarez dahil sa iyo. Kung may gusto kaming gawin, may magkukusa na magpadala ng pera, kaya binuksan ng tatay ko ang hotel na ito, at medyo maganda pa ang negosyo. Kabanata 1396. Paano kung hindi ka dumating? Tumigil sandali si Abby, pagkatapos ay lumingon kay Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Buti na lang. Nakilala kita ngayon. Kung hindi ay malalaman ng mga tao sa Soulbury City na hindi pinapayagan ng aming hotel ang sikat na young Master de la Cruz na pumasok. Tinatayang kailangang magkaisa ang mga taong iyon para ay boycott tayo. Pagkatapos sabihin ito, dinala ni Abby si Cyrus sa hotel at sinabi sa security guard na may blankong ekspresyon, napakatapang nyo, wala bang nagpakita sa inyo noon? May larawan ba si Mr. de la Cruz?
Kahit si Mr. Naglakas loob si De La Cruz na huminto sa labas. Alam mo bang boyfriend ng pinsan ko si Cyrus? Ayaw mo naman, di ba? Matapos marinig ng ilang security guard ang mga salita ni Abby, agad na nanlaki ang kanilang mga mata, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi rin kapani-paniwala. Paano nila naisip na ang tila ordinaryong binata na ito ay naging sikat na Master De La Cruz sa Soulbury City? Okay, normal lang na hindi nila ako kilala, kaya huwag mong pahirapan ang mga bagay para sa kanila, nakangiting sabi ni Cyrus kay Abby. Sige, bibigyan kita ng mukha, huwag mo silang linisin. Nakangiting sabi ni Abby. Tumigil ka sa pag-arte sa harap ko. Kahit hilingin kong tanggalin mo ang mga taong ito, hindi mo sila tatanggalin. Medyo walang magawang sabi ni Cyrus. Alam ni Cyrus na si Abby ay isang batang babae na may matalas na bibig at tofu ang puso, ngunit hindi siya isang taong matigas ang puso. Oh, bakit ang dami mong sinasabi? Bilisan mo at hanapin mo yang kaibigan mo. Matapos ma-expose ni Cyrus si Abby, ikinaway niya ang kanyang kamay kay Cyrus na sobrang nahihiya. Bahagyang ngumiti si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Abby, at pagkatapos ay naglakad papunta sa kahon sa itaas. Tumingin si Abby sa likuran ni Cyrus. Tumayo roon at nag-alinlangan ng 2 segundo. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Hindi, bakit hindi ko narinig na sinabi ng pinsan ko na darating si Cyrus? Palihim ni Cyrus. Alam niya na si Cyrus ay hindi tapat sa Soulbury City at kilala ang maraming dilag, kaya nag-alala siya na baka wala si Cyrus dito para sa class reunion. Kinuha ni Abby ang kanyang mobile phone, tinawagan si Margo, at mahinang nagtanong, Pinsan, hulaan mo kung sino ang nakita ko ngayon. WHO. Mahinang tanong ni Margo. Nakita ko si Cyrus. Sabi ni Abby sa mahinang boses. Huwag mo akong pagtawanan, okay. Dapat nasa Bihang City si Cyrus ngayon, paano kaya siya nasa Soulbury City? Sabi ni Margo sa walang magawang tono. Hindi ako nagsinungaling sa'yo, nakita ko talaga si Cyrus. Nag-aalalang sagot ni Abby, at pagkatapos ay nagpatuloy. Pumunta si Cyrus sa aming hotel, at sinabi rin niya na gusto niyang dumalo sa isang party. Talagang dumating si Cyrus sa Soulbury City. May bahid din ang pagdududa sa tono ni Margo. Kanina ko lang siya nakausap. Siguradong hindi mali, pero dahil dumating na si Cyrus sa Soulbury City, bakit hindi niya sinabi sa'yo? Hindi napigilan ni Abby ang mahinang pagungol. Baka kasi may iba si Cyrus. Mahinang sabi ni Margo. Itong Cyrus ay maaaring magkaroon ng kahit ano. Tiyak na hinahanap niya ang iba. Pinsan, huwag mag-alala, ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino ang pinuntahan ni Cyrus sa Soulbury City. Hihintayin mo ang aking tawag. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ni Abby ang telepono at tahimik na umakyat sa ikalawang palapag. Ang ekspresyon sa mukha ni Margo sa kabilang dulo ng telepono ay napakawalang magawa. Pagkatapos ng lahat, si Margo ay lubos na nagtitiwala kay Cyrus ngayon. Alam niya na si Cyrus ay tiyak na walang gagawing masama sa kanya. Kung bakit si Cyrus ay pumunta sa Soulbury City, tiyak na may sariling dahilan. Si Margo ay walang pagdududa. At hindi naintindihan ni Abby ang mga bagay na ito, mabait lang siyang tumulong sa pangangasiwa kay Cyrus, kaya hindi napigilan ni Margo si Abby pagkatapos mag-alinlangan sandali. Sabay sa box ng class reunion. Matagal na naghintay si Mitch at hindi pa rin nakikita si Cyrus na paparating, kaya halatang hindi siya mapakali. Sa oras na ito, pumasok si Dexter sa kahon. Tumayo si Mitch at tinanong si Dexter, nasaan si Cyrus? Hindi ka pa ba dumarating? I don't think Cyrus will come today. Naghintay ako sa pinto ng hotel ng matagal, pero hindi ko siya nakitang lumitaw. Mahinang sagot ni Dexter. Paano ito posible?
Sabi ni Mitch sa naguguluhan na tono. Imposible, 1 taon pa lang kaming magkaklase ni Cyrus, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Kahit hindi siya dumating ngayon, normal na bagay lang iyon. Nakangiting sabi ni Dexter. Imposible, ngayon lang ako pinadalhan ni Cyrus ng text message na nagsasabing pupunta siya sa loob ng 10 minuto. Nangako si Cyrus sa akin na pupunta siya ngayon at tiyak na darating siya. Sabi ni Mitch sa napakatigas na tono. Oh, di ba Cyrus lang? Paano kung hindi siya pumunta dito? Buti na lang hindi siya pumunta. Nag-aalala pa ako na manako niya ang mga gamit ko. Kakaibang sinabi ni Idlin ang yin at yang. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Idlin, ang mga mata ni Mitch ay kumislap sa galit, at blanko siyang nagsabi. Kailan ka ninakaw ni Cyrus? Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparorikon kung sakaling pakinggan ka ni Cyrus? Gaano kahirap ang dumating? Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Hindi ba sinabi ni Dexter na lumipat ng paaralan si Cyrus dahil sa pagnanakaw? Direktang sumagot si Idlin. At si Mitch ay masyadong tamad na bigyang pansin ang mga taong tulad ni Idlin, huminga ng malalim, bumangon at nagplanong lumabas upang tingnan kung dumating si Cyrus. Ngunit sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto ng kahon mula sa labas at pumasok si Cyrus sa kahon. Nang makita ni Dexter si Cyrus, hindi kapanipaniwala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil naalala niyang tumalikod na si Cyrus at umalis, at si Cyrus mismo ay walang membership card para sa hotel na ito, kaya paano nakapasok si Cyrus? Cyrus, nandito ka, akala ko hindi ka nasasama. Matapos makita si Cyrus, ang mga mata ni Mitch ay kumislap sa pananabik, at sinigawan niya si Cyrus ng napakasaya. At marahil dahil sa sinabi ni Dexter noon, ang saloobin ng lahat kay Cyrus ay hindi masyadong masigasi. Hindi ba naaalala ng lahat si Cyrus? Hindi napigilan ni Mitch na magtanong ng mahina matapos makitang walang tugon mula sa lahat. So si Cyrus. Mitch, kung hindi mo sasabihin, talagang hindi namin makikilala ang taong ito bilang Cyrus. Cyrus, ano bang problema mo? Bakit hindi mo kami kinontak pagkatapos mong lumipat ng school? Kabanata 1397. Ang isang set ng damit ay higit sa 100,000. Oo, ang tagal na nating nagkita, parang naging gwapo si Cyrus. Ang ilang mga kaklase na nagkaroon ng magandang relasyon kay Cyrus sa klase bago ay sumigaw kay Cyrus ng napakasigla. Wala akong anumang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa lahat pagkatapos kong lumipat ng paaralan, kaya hindi ako nakipag-ugnayan sa lahat. Nagkataon na nakilala ko si Mitch ngayon, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang lahat. Tuwang-tuwa din si Cyrus matapos makita ang mga kaklase na ito na napakasigla sa kanya at sumagot ng nakangiti. At mararamdaman ni Cyrus na dapat ay tinatanggap siya ng mga taong ito mula sa puso. Siyempre, nararamdaman din ni Cyrus na may mga taong nakatingin sa kanya ng kakaibang tingin mula noong pumasok siya sa kahon na ito. Malinaw sa kanyang paningin si Cyrus. Puso. Dapat itong may kinalaman kay Dexter. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nakapagtapos na ngayon. Alam nila sa kanilang mga puso kung sino ang dapat magpasaya at kung sino ang hindi dapat masaktan. May kontradiksyon sa pagitan ni Dexter at Cyrus. At si Dexter din ang pinakamagaling sa napakaraming kaklase, kaya ang ilang mga tao ay dapat maging handang tumayo sa panig ni Dexter para pasayahin si Dexter. Matagal nang nagulat si Cyrus sa ganoong sitwasyon. At ang dahilan ay napakasimple, dahil kahit saan siya magpunta, anuman ang makaharap niya, ang mga taong ito ay susubukan ang kanilang makakaya upang maging inflame. Ito ay human instinct. Okay, Cyrus, bilisan mo at maupo ka. Kinalagkad ni Mitch si Cyrus para maupo sa tabi niya habang nagsasalita. Matapos makita ng lahat si Cyrus na nakaupo sa tabi ni Mitch, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanilang mga mata,
at ang ekspresyon ni Dexter ay natural na napakapangit. Tutal, binalak niyang umupo sa tabi ni Mitch, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahuli siya ni Cyrus. Give ito ay isang head start. Pagkaupo ni Cyrus, sunod-sunod na tumingin ang mga estudyante sa klase kay Cyrus. Sa oras na ito, nakasuot si Cyrus ng isang set ng mga pang-internasyonal na malalaking pangalan na casual na damit. Ang suit na ito ay binili ni Margot para kay Cyrus. Dapat itong nagkakahalaga ng higit sa 100,000 pesos para sa isang set. Ang suit na ito ay maaaring ituring na pinakasimpleng ni Cyrus isa nagsusuot ng damit. Kung walang gagawin si Cyrus, hindi siya magsusuot ng masyadong high profile. Napakasimple ng dahilan. Naramdaman ni Cyrus na kung magsuot siya ng masyadong mataas na profile, magdudulot ito sa kanyang sarili ng ilang hindi kinakailangang problema. Cyrus, paano ka napunta dito? Paano ka mail late? Sa sandaling ito, nakangiting tanong ng isang batang babae kay Cyrus. Nagkaroon ng traffic jam sa kalsada, kaya na-late ako. Dapat alam mo rin na hindi masyadong maganda ang traffic sa Salisbury City. Paliwanag ni Cyrus sa napakakalmang tono. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang lahat ay natigilan. Cyrus, dito ka ba nagmaneho? Nakabili ka ba ng kotse? Nagtatakang tanong ng isa sa mga babae. Alam mo, lahat sila ay mga mag-aaral sa kolehiyo na kakatapos lang, kaya nakakamangha na makabili ng sasakyan sa panahong ito. Nakasakay ako ng taxi. Hindi masyadong nag-isip si Cyrus, at nakangiting nagpaliwanag. Isang taxi. Matapos marinig ng dalaga ang mga salita ni Cyrus, bakas sa kanyang mga mata ang bakas ng pang-aalipusta, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Parang nagbago din ang mga mata ng ibang kaklase na nakatingin kay Cyrus. Ngayon lang naisip ng lahat na dumating si Cyrus sakay ng kotse, kaya inisip nila na baka maayos na si Cyrus ngayon, ngunit hindi nila inaasahan na sasakay sila ng taxi. Sa mga kaklase natin, si Mr. Zhang lang ang bumili ng sasakyan. Maislan na sigaw ni Idlin. Sa oras na ito, si Idlin ay nakaupo sa tabi ni Dexter, at ang mga posture ng dalawa ay masyadong malabo. Kung hindi dahil sa presensya ng iba pang mga kaklase, si Idlin ay bumulusok na sa mga bisig ni Dexter. Oo, bumili si Mr. Zhang ng BMW. Talagang hindi natin kayang ikumpara si Mr. Zhang. Bumili ako ng BMW kakatapos lang ng graduation. Sinong makakapagkumpara? Sumunod naman ang lahat. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Mitch. Dahil alam niya sa kanyang puso na si Dexter ay bumili ng kotse, ngunit ito ay isang napaka-ordinaryong BMW na 3 Series na higit sa 300,000 pesos. Walang karapat-dapat na ipakita. Sa lahat, at sinabi ito ng lahat para lang mapasaya si Dexter. Hindi na mahal ang mga sasakyan ngayon. Cyrus, I think you should buy a car. After all, a car is a man's face. Kung pwede kang magkaroon ng kotse, kahit saan ka magpunta, mataas ang tingin sa iyo ng mga tao. Nakangiting sabi ni Dexter kay Cyrus. Hindi ako kasing yaman mo, hindi ko kaya. Malumanay na sagot ni Cyrus. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Cyrus, ang mga mata ni Cyrus ay tila lalong nandidiri. Matapos makita ang mga reaksyon ng mga kaklase na ito, napakalma rin ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus. Kung tutuusin, napakaraming bagay na ang naranasan ni Cyrus, at wala siyang pakialam sa mga reaksyon ng mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, ang Cyrus ngayon ay hindi kapareho ng mga taong ito. Kung talagang ibunyag ni Cyrus ang kanyang pagkakakilanlan, tinatayang kailangang ituring ng mga taong ito si Cyrus bilang isang baliw. Sa ilang mga bagay, si Cyrus ay nag-aatubili na ipaliwanag at pakiramdam na hindi na kailangang ipaliwanag. Si Mitch lang ang tumingin kay Cyrus na medyo kakaiba. Dahil noong kachat ni Mitch si Cyrus sa eroplano,
Nararamdaman niya na malaki ang pinagbago ni Cyrus, at dahil si Cyrus ay nakapag first class, ibig sabihin ay si De La Cruz. Ang gulo na ngayon ni Mo. Tiyak na hindi masama, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang nag-react si Cyrus nang ang mga kaklase na ito ay sadyang pinagtatawanan si Cyrus. Ano? Sa sandaling ito, biglang nakita ni Idlin ang damit na suot ni Cyrus, at isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Idlin, anong nangyayari sa'yo? Nilinggan ni Dexter ang kanyang ulo upang tingnan si Idlin at nagtanong sa tonong naguguluhan. Cyrus, dapat kay Armani ang suit na suot mo. Tak ang tanong ni Idlin kay Cyrus. Malamang. Si Cyrus ay hindi masyadong pamilyar sa tatak ng mga damit kaya't bahagya siyang sumagot. Totoo ka ba o peke? Nakita ko ang outfit mo sa tindahan ni Armani at parang mahigit 100,000 ang halaga. Tinakpa ni Idlin ang kanyang bibig at sinabi. Ano? Ang suit na ito ay higit sa 100,000 pesos. Masyado bang mahal? Matapos marinig ang mga salita ni Idlin, lahat ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon at ang lahat ng kanilang atensyon ay nasa Cyrus. Hindi man lang kayang bumili ni Cyrus ng kotse, kaya paano siya makakabili ng isang set ng damit na nagkakahalaga ng higit sa 100,000 pesos? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Dexter. Matapos marinig ang pangungusap na ito, ang lahat ay natigilan saglit, at pagkatapos ay tila naisip na ang sinabi ni Dexter ay napakamakatwiran. Si Cyrus ay isang taong hindi kayang bumili ng kotse. Paano siya gumastos ng napakaraming pera sa mga damit? Kabanata 1398. Pag-uusapan natin Sir Young Master De La Cruz. Cyrus, kung hindi fake ang outfit mo, dapat nirentahan sa iba yun, di ba? Hindi dapat mura ang renta, di ba? Nakangiting tanong ni Dexter kay Cyrus. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay bahagyang tumingin kay Dexter, ngunit hindi nagsalita. Sa oras na ito, wala sa mood si Cyrus na ipaliwanag sa mga taong ito kung totoo o peke ang kanyang suit. Nadama ni Cyrus na kahit na ipaliwanag niya ito, tila walang kabuluhan. Sa isang iglap, lahat ng mga kaklase sa kahon ay nagsimulang mag-discuss sa mahinang boses. Masyadong walang kabuluhan ba itong si Cyrus? Oo, kahit nakasuot ng peking Armani sa class reunion. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa lahat? Hindi na kailangang maging ganito. Noong ako ay nasa paaralan, akala ko ay isang magandang tao si Cyrus, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito ito ngayon. Tahimik na nag-uusap ang lahat. At ang mga mata ni Mitch ay kumislap din ng bakas ng pagdududa, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang magtanong kay Cyrus ng mahina. Cyrus, totoo ba o peke ang suit mo? Anong masasabi mo? Nakangiting sagot ni Cyrus, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakawalang pakialam. Bagamat naramdaman din ni Mitch na hindi dapat magsuot si Cyrus ng ganoon kamahal na damit, ngunit naramdaman din niya na masyadong kalmado si Cyrus sa mga oras na ito. Mukhang hindi ito nakasuot ng peking damit at nakalabas, kaya sa kanya puso, malabo niyang naramdaman na ang suit ni Cyrus ay maaaring totoo. Kung hindi, hindi kailanman magiging kalmado si Cyrus. At si Abby, na kanina pa nakikinig sa labas, ay may labis na galit na ekspresyon sa kanyang mukha matapos marinig ang pinagtawanan ng lahat kay Cyrus. Dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit napakayaman na ni Cyrus, bakit ba kayo mag-abala na kinukot siya ng mga ito? Mga tao at hindi pinabulaanan ito. Siyempre, alam din ni Abby sa kanyang puso sa oras na ito na talagang dumating si Cyrus para dumalo sa class reunion. Gustong sumugod ni Abby at sabihin sa mga taong iyon ang pagkakakilanlan ni Cyrus, ngunit sa wakas ay tiniis niya ito, dahil pakiramdam niya ay may dahilan para gawin ito ni Cyrus. Tawag. Huminga ng malalim si Abby, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Margo. Abby,
may nahanap ka ba sa investigasyon? Matapos sagutin ni Margo ang telepono, nakangiti siyang nagtanong. Pinsan, itong Cyrus ay talagang dumating para dumalo sa class reunion. Sumagot si Abby sa sobrang walang magawang tono. Tapos parang walang ginawang masama si Cyrus. Nakangiting sabi ni Margo. Marahil hindi, ngunit ang mga taong ito ay pinagtatawanan si Cyrus. Si Cyrus ay hindi nagpapaliwanag ng anuman, talagang iniinis ako nito. Galit na sabi ni Abby. Tamad lang magpaliwanag si Cyrus sa mga taong yan. Tutal, kahit magpaliwanag siya sa mga to, hindi makapaniwala ang mga to, kaya mas mabuting huwag na lang magpaliwanag. Kilalang kilala ni Margo si Cyrus at mahina hong sinabi. Tapos galit na galit din ako. Anong qualifications meron ang mga taong iyon para pagtawanan si Cyrus? Sabi ni Abby sa mahinang boses. Okay, don't worry about Cyrus's affairs, he can do whatever he likes. Marahan na hinikayat ni Margo. At huminga ng malalim si Abby at sinabi sa mahinang boses, okay, naiintindihan ko. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ni Abby ang telepono. Pagkatapos ay tumingin sa kahon, nilabanan ang pagnanais na sumugod upang tulungan si Cyrus, at tumapak ng high heels at tumalikod. Baka kasi hindi pa nakahain ang mga ulam kaya nagkwekwentuhan ang mga kaklase sa kahon. Gayunpaman, karamihan sa mga chat ay sinasabing si Dexter. Sa oras na ito, si Dexter ay palaging may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay gumastos siya ng 10,000 dolyar upang imbitahan ang mga kaklase na ito na kumain dito. Bagamat si Mitch ay wala pa ring pakialam kay Dexter. Ngunit nagawa niyang makuha ang sexy na kagandahan ni Idlin nang hindi sinasadya, kaya hindi siya gumastos ng pera ng walang kabuluhan sa pagkakataong ito. Alam mo bang ang Weyang Hotel na ito ay binuksan ng pamilyang Suarez sa Salisbury City, at ang kasalukuyang pamilyang Suarez sa Salisbury City ay napakalakas pa rin. Oo, narinig ko na rin. Mukhang ang backstage ng pamilyang Suarez ay isang tinatawag na Young Master de la Cruz. Nakakamangha ang Young Master de la Cruz na iyon. Kung hindi dahil sa Young Master de la Cruz na ito, paano mapupunta ang pamilya Suarez mula sa isang maliit na pamilya patungo sa isa sa pinakamalaking pamilya sa Salisbury City? Ang ilan sa mga lalaki ay dapat na nakarinig ng kaunti tungkol kay Cyrus, kaya nasa sabik silang nag-usap. At medyo nagulat si Cyrus matapos marinig ang mga salita ng mga taong ito. Paano niya maiisip na nagdala siya ng napakalaking pagbabago sa pamilya Su? Si Cyrus mismo ay hindi alam ang mga bagay na ito. Hindi mo pa siguro alam. Si Mr. De la Cruz talaga ang boss ng wedding group namin. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Dexter. Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, lahat ay lumingon kay Dexter. Dexter, sinabi mo na si Mr. De la Cruz ang boss ng wedding group mo. Tanong ng isang batang lalaki sa tono ng boses. Oo, si Mr. De la Cruz ang boss ng wedding group namin. Let me tell you, Mr. De la Cruz is the real big man, let alone in Salisbury City, kahit tingnan mo ang buong Cannon Province, isa siya sa pinakamagaling. Existence, hayaan mong sabihin ko sa iyo na, sa lalawigan ng Cannon, sinabi ni Master de la Cruz ang isa, pagkatapos ay walang maglalakas loob na magsabi ng dalawa. Mahinang sabi ni Dexter. Dexter, dahil nagtatrabaho ka sa wedding group, dapat marami kang alam tungkol kay Master de la Cruz. Kung hindi, sabihin sa amin ang tungkol dito. Ang lahat ay tila interesado sa mga gawain ni Cyrus, at sinabi kay Dexter sa sobrang excited na tono. Matapos marinig ang sinabi ng lahat, si Dexter ay nagmulat ng mapanuksong tingin sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Sa totoo lang, may ilang panloob na balita na hindi ko dapat sinabi sa iyo, ngunit sa palagay ko lahat tayo ay magkaklase, kaya ako sabi ko lang sa'yo. Mag-usap tayo.
Oo, Dexter, bilisan mo at magsalita. Excited na naghiyawan ang mga tao. At nagsimulang magsalita si Dexter tungkol kay Cyrus. Si Cyrus ay nakaupo sa lugar at tahimik na nakikinig. Ngunit naramdaman ni Cyrus na may mali, dahil karamihan sa mga bagay na sinabi ni Dexter ay gawa-gawa, at diretso niyang sinabi si Cyrus na parang isang engkanto. Na parang walang ganoon. Hindi magagawa ni Cyrus. Hindi ko ine-expect na magiging ganito ako sa mata ng mga ordinaryong tao. Hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng mahina. Pagkatapos ng lahat, si Dexter ay isang intern lamang ng sangay ng Huading Group. Ni hindi isang intern sa punong tanggapan, kaya paano malalaman ni Dexter ang tungkol kay Cyrus, at ang sinabi niya sa lahat ay sabi-sabi lang. Kabanata 1399. Ang mga biro ay hindi basta-basta mabubuksan. Bagamat ang mga bagay na ito na sinabi ni Dexter ay gawa-gawa lamang. Ngunit walang sino man sa maraming tao na naroroon ang may akses sa mga bagay na ito, kaya natural na walang paraan upang sabihin kung ito ay totoo o mali. Dexter, dahil miyembro ka ng Huading Group, nakilala mo na ba itong young Master de la Cruz? Sa sandaling ito, isang batang lalaki ang nagtanong kay Dexter. I'm just an intern, syempre hindi ko pa nakikilala si Mr. de la Cruz, but I believe I should have this opportunity in the future. Nakangiting sabi ni Dexter. Ganun din. Tumango ang bata, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kahit na napakakapangyarihan ni Mr. de la Cruz, dahil din sa mas maganda ang background ni Mr. de la Cruz, hindi natin may kukumpara ang isang tulad ni Mr. de la Cruz. Oo, sa tingin ko ay napakalakas pa rin ni Dexter, ngunit naabot ni Dexter ang mga tagumpay ngayon ng mag-isa. Maislan na sabi ni Idlin. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Idlin, kumislap ang mga mata ni Mitch na may bakas ng kawalan ng magawa. Ngayon si Dexter ay intern pa lang, anong uri ng tagumpay yon? Master Zhang, nabalitaan ko na ang membership card ng Weiyang Hotel na ito ay napakahirap makuha. Maaaring hindi ito makuha ng mga ordinaryong tao kahit may pera sila. Makukuha mo pa rin ang membership card dito. Nakakamangha talaga. Sabi ng isang batang lalaki kay Dexter. Wala namang espesyal. Napakababang sabi ni Dexter. Nga pala, narinig ko rin na ang mga membership card dito ay nahahati sa ilang level. I wonder what level ang membership card ni Dexter. Ang isa pang batang lalaki ay tila interesadong nagtanong kay Dexter. Ito ang aking premium membership card. Alam ni Dexter sa kanyang puso na ang mga taong ito ay hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga high-level membership card at low-level membership card, kaya siya ay sumagot ng basta-basta. Ngunit sa katunayan, ang membership card na ito ni Dexter ay isa lamang mababang antas ng membership card. Kung tutuusin, ang tiyuhin ni Dexter ay direktor lamang ng Departamento ng Pananalapi, at imposibleng makakuha ng senior membership card, at sinabi ni Dexter so it's just to show off. Premium na membership card. Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, lahat ay natigilan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nagulat. Dexter. Narinig ko na ang top-level membership card dito ay maaari kang magdeposito ng pera dito. At maaari kang makakuha ng low-level membership card na may ilang daang libong yuan, ngunit kung ito ay isang high-level membership card, kailangan itong maaprubahan. Tanging ang mga taong may totoong katayuan lang ang makakakuha ng premium na membership card. Sabi ng bata kay Dexter na may labis na pagtataka. Kanina mo pa sinabi na ang hotel mismo ay pagmamay-ari ng pamilyang Suarez, at ang pamilyang Suarez ay nabubuhay dahil sa boss ng aming kumpanya na si Young Master de la Cruz. Kaya normal lang na makuha ko ang senior membership card dito. Tandang padamdam panipi. Tumingin si Dexter sa karamihan at nagpaliwanag ng nakangiti.
Matapos maunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Dexter, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila mas naiinggit. Si Mitch at Cyrus lang ang kakaibang tumingin kay Dexter. Kung tutuusin, silang dalawa lang ang nakakaramdam na nagyayabang si Dexter. Yung iba naman, hindi talaga nila naiintindihan ang mga nangyayari, kaya pinaniniwalaan nila kung anuman ang sinasabi ni Dexter. Nakakamangha talaga si Young Master Zhang ngayon. Napasigaw ang lahat. Oo, Dexter, paano ka napunta sa kinaroroonan mo ngayon? Sabihin sa amin ang tungkol dito, at natututo din kami. Tama, Young Master Zhang, bilisan mo at kausapin mo kami ng maayos. Nagsimulang purihin ng bawat isa. Ano ang masasabi ko tungkol dito? Tumingin si Dexter sa mga tao na may mahinang ngiti. Dexter, sabihin sa lahat, paano ka napunta sa Huading Group? Niyugyog ni Idli ng braso ni Dexter at magiliw na sinabi. Tumingin si Dexter kay Idli na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Kung tutuusin, nagawa niyang magtrabaho sa Huading Group dahil sa kanyang tiyuhin. Ngayon ay hindi niya masabi sa mga kaklase na ito na siya ay pumasok sa pamamagitan ng paghahanap ng isang relasyon sa pamamagitan ng ang pinto sa likod. Huading Group, tama. Sa palagay ko ay walang pag-uusapan tungkol sa aking mga bagay, ngunit sa tingin ko ay maraming bagay na ang naranasan ni Cyrus sa paglipas ng mga taon, tama ba? O hayaan mo si Cyrus na magsalita tungkol sa kanyang mga bagay. Biglang tumingala si Dexter kay Cyrus at nakangiting sinabi. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Dexter. Pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at sumulyap kay Dexter, iniisip kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Dexter. Marami na talagang naranasan si Cyrus sa panahong ito. Ngunit kung talagang sinabi ni Cyrus ang lahat ng mga bagay na ito, tinatansya na ang mga taong ito ay maaaring matakot hanggang sa mamatay, at ang mga bagay na iyon ay masyadong hindi kapanipaniwala sa mga mata ng mga ordinaryong taong ito. Kahit sabihin ni Cyrus, walang maniniwala. Cyrus, pwede mo bang ibahagi sa amin? Nakangiting sabi ni Dexter kay Cyrus ngunit hindi nakangiti. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at pagkatapos ay sinabing blanko. Ang aking mga bagay ay napaka-ordinaryo, kadalasang ginugugol ko sa paaralan, walang dapat pag-usapan. Oo, ordinaryong tao lang si Cyrus. Ano ang masasabi niya tungkol sa kanya? Young Master Zhang, pag-usapan natin ang iyong negosyo. Hindi nagustuhan ng lahat na marinig ang tungkol kay Cyrus, kaya mabilis silang sumunod. Haha. Hindi mapigilan ni Dexter na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Cyrus, paano maituturing na ordinaryo ang iyong mga gamit? Hindi ba normal? Tumingala si Cyrus kay Dexter at mahinang nagtanong. Siyempre hindi ordinary. Balita ko sikat na sikat ka sa Salisbury University. Mabagal na sabi ni Dexter. Tumingin si Cyrus kay Dexter at hindi nagsalita, ngunit nahulaan na niya kung ano ang susunod na sasabihin ni Dexter. Kung ang nakaraang Cyrus, Dexter ay nagsabi tungkol sa kanyang mga gawain sa Salisbury University, tiyak na magagalit si Cyrus, ngunit ngayon ay tila minamaliit na ni Cyrus ang mga bagay na ito. Kung gustong sabihin ni Dexter, kung gayon si Cyrus ay tiisip makinig. Makinig. Anong nangyari kay Cyrus sa Salisbury University? Naramdaman din ng lahat na tila may gustong sabihin si Dexter at hindi maiwasang magtanong ng mahina kay Dexter. Hindi mo rin alam? Sabihin ko sa iyo, sikat ba talaga si Cyrus sa Salisbury University? Talaga, alam ng lahat sa Salisbury University na nakatira si Cyrus sa paaralan sa pamamagitan ng pagpupulot ng basura. Nakangiting sabi ni Dexter. Ano? Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, ang lahat ay natigilan sa kinatatayuan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napaka hindi kapanipaniwala. Dexter, huwag mong basta-basta pag-usapan ang ganitong biro.
Magkaklase tayong lahat. Nakakatawa ka ba? Hindi na nakinig si Mitch, kaya tumayo siya at sinigawan si Dexter. Kabanata 1400. Saan nanggaling ang hillbilly? Matapos makita ni Dexter si Mitch na ipinagtanggol si Cyrus sa ganitong paraan, natural na mas nagalit siya, at sinabi sa mahinang boses, Mitch, sa tingin mo ba ay gagawa ako ng ganoong biro? Mayroon akong kaibigan na isang estudyante ng Salisbury University. Sinabi niya sa akin, Cyrus, namumulot ka ba talaga ng basura sa Salisbury University? Tanong ng isa sa mga babaeng kaklase kay Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay napakalmado, at hindi niya pinabulaanan ang anuman, dahil gusto niyang makita kung ano ang planong sabihin ni Dexter. Hindi naging madali si Cyrus nitong mga taon. Nabalitaan ko na hindi lamang namumulot ng basura si Cyrus sa Salisbury University, kundi iniwan din ng kanyang kasintahan, at pinahiya si Cyrus sa harap ng lahat ng mga estudyante ng Salisbury University. Tumingin si Dexter sa karamihan at nagpatuloy. Seryoso. Ewan ko ba, sobrang miserable si Cyrus ngayon. I don't think it's true, right? Kahit gaano pa kamiserable si Cyrus, hindi siya mamumulot ng basura. Tahimik na nag-uusap ang lahat. Kinuha ni Dexter ang kanyang mobile phone at nakangiting sinabi, May video lang ako dito, mapapanood mo ito. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Dexter, mabilis nilang kinuha ang kanilang mga mobile phone. Sa oras na ito, ang video na na-play sa mobile phone ay nagkataong eksena ni Faye na nagpaalam kay Cyrus. Ang video na ito ay na-circulate sa Salisbury University sa mahabang panahon, at halos lahat ay nanonood nito bilang isang biro, kaya napaka-normal para kay Dexter na makuha ang video na ito. Kaya lang hindi inaasahan ni Cyrus na napakatagal na mula noong insidenteng iyon, at hawak pa rin ni Dexter ang video na ito sa kanyang mga kamay. At ang layunin ni Dexter sa pag-alis sa video na ito ay napakasimple. Iyon ay, upang ipahiya si Cyrus kapag nakita niya siya sa hinaharap. At sa puntong ito ginawa lang ng video na ito ang trabaho nito. Matapos marinig ang sinabi ni Dexter ngayon, naisip ng lahat na maaaring nagbibiro si Dexter. Paano mabubuhay si Cyrus sa pamamagitan ng pagpupulot ng basura? Ngunit matapos makita ng lahat ang video na ito, napagtanto nila na totoo ang sinabi ni Dexter. Tingnan ko. Sa isang iglap, nagsimulang panoorin ng lahat ang video sa mobile phone ni Dexter, at panakanakang tawanan ang maririnig. Medyo nababalisa si Mitch sa oras na ito, napakunot ang noo niya at sinabi kay Cyrus. Cyrus, bakit hindi mo ipaliwanag sa lahat? Ipaliwanag mo ano? Mahinang tanong ni Cyrus. Ano pa ba ang maipapaliwanag mo? Maaari mo bang ipaliwanag sa lahat kung ano ang nangyayari sa video na iyon? Medyo walang magawang sabi ni Mitch. Totoo ang video na iyon, walang dapat ipaliwanag. Malumanay na sagot ni Cyrus kay Mitch. At saglit na natigilan si Mitch matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na nabigla dahil hindi niya inaasahan na totoo ang video. Sa orihinal, inakala ng lahat na sila ay sapat na sawi. Kung ikukumpara kay Dexter, masyadong malaki ang agwat, ngunit nang makita nilang napakalungkot ni Cyrus, ang kanilang mga puso ay agad na naging mas balanse. Iniisip ng lahat na gaano man sila kalungkot, imposibleng maging mas masahol pa kaysa kay Cyrus, tama ba? At mayroon ding ilang kaklase na babae na nagka-crush kay Cyrus. Matapos makita ang video na ito, lihim silang napabuntong hininga sa kanilang mga puso na buti na lang at hindi sila umamin kay Cyrus sa umpisa, kung hindi ay kailangan nilang sundan si Cyrus para kunin ang basura ngayon. Hindi ko inaasahan na nahihirapan ka ngayon, Cyrus. Oo, Cyrus, bakit hindi mo kami kinontak noong nahihirapan ka? Bagaman hindi ka namin masyadong matutulungan,
hindi ka namin hahayaang mamulot ng basura. Nagkunwaring sabi ng lahat kay Cyrus. Ang mga bagay na ito ay lumipas na, walang masasabi. Malumanay na sagot ni Cyrus. Dapat nakahanda na ang mga ulam. Tara, kain na tayo. Upang matulungan si Cyrus na alisin ang pagkubkob, kinuha ni Mitch ang telepono at ibinalik ito kay Dexter. Alam ni Dexter sa kanyang puso na ang kanyang layunin ay nakamit, kaya siya ay ninisyan at hindi na nagsalita pa. Nagsimula ng kumain ang lahat. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, medyo nagutom din si Cyrus, kaya nagsimula siyang ibinaba ang kanyang ulo at kumain. At ang iba pang mga mag-aaral ay nagsimulang gumawa ng inisyatiba upang i-toast si Dexter. Sa ilang sandali, halos lahat ng nasa kahon ay naglalakad sa paligid ni Dexter. Nakita ng lahat na si Cyrus ay kumakain ng nakayuko at walang nang istorbo kay Cyrus. Dahil pakiramdam nilang lahat ay napakahirap na ngayon ni Cyrus. At malamang na matagal na siyang hindi nakakakain ng ganoon kasarap na pagkain, kaya magiging napakasarap kumain ng kaunti ngayon, normal thing. Naisip na ni Idlin ang tungkol dito sa kanyang puso sa oras na ito, at kailangan niyang i-hook up si Dexter kahit ano pa ang mangyari. Bagamat labis na minamaliit ni Idlin si Dexter noong siya ay nasa paaralan, ngayon ay nagtatrabaho si Dexter sa wedding group at may membership card ng Weiyang Hotel. Siya ang pinakamahusay sa napakaraming kaklase at maaari itong isaalang-alang na makahanap isang angkop na Rui Langjun. Napakatalino ni Idlin. Alam niya na palaging may alitan sa pagitan ni Dexter at Cyrus, kaya hanggat tinutulungan niyang ipahiya si Cyrus ngayon, tiyak na madaragdagan ang pabor ni Dexter sa kanya. Kaya't ibinuhos ni Idlin ang kanyang sarili ng isang baso ng red wine, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Cyrus, huwag kumain ng hubot-hubad. Alam kong matagal ka nang hindi nakakapunta sa ganoon kamahal na restaurant, ngunit mayroon ka ring para uminom ng alak. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang bote ng red wine na ito ay ilang libo, at espesyal na ini-order ito ni Mr. Zhang para sa atin. Ilang libo. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Idlin. Dapat mong malaman na kahit na nakainom si Cyrus ng milyon-milyong red wine, ano ang mabibilang nitong libo-libong dolyar na red wine sa mga mata ni Cyrus? Oo, Cyrus, bilisan mo itong inumin. Kung hindi mo ito inumin ngayon, tinatayang hindi mo ito maiinom sa hinaharap. Ang lasa nitong libo-libong dolyar na red wine ay hindi maihahambing sa ordinaryong red wine. Mabilis namang sumunod ang isa pang babaeng kaklase. Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan ang dalawang babae sa kanyang harapan. Sa katunayan, alam na alam ni Cyrus sa kanyang puso na ang dalawang babaeng ito ay halatang pinahiya siya ng kusa. Kaya lang, walang pakialam si Cyrus sa mga sinasabi ng mga taong ito. Kung tutuusin, walang saysay na mga tuwiran si Cyrus sa mga taong ito. Kahit na alam ng mga taong ito kung gaano kayaman si Cyrus ngayon, ano ang magagawa niya? Kaya ngumiti lang si Cyrus ng mahina, saka itinaas ang baso at ininom ang red wine sa isang hininga. Matapos makita ng lahat na umiinom si Cyrus, ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay tila mas nakakadismaya, dahil akala nila ay isang bumpkin lang si Cyrus, paanong may makakainom ng ganito? Kabanata 14:01 Isang mahiwagang ulam. Cyrus, sinasayang mo ang pag-inom mo ng ganito, o tuturuan kita kung paano uminom ng pulang bar. Sabi ni Idlin kay Cyrus sa nakakainis na tono. Pwede namang uminom si Cyrus hanggat gusto niya. Class reunion tayo ngayon, lahat pwede pumunta dito kung masaya sila. Hindi na talaga nakatiis si Mitch kaya napangiwi siya at napamura. At nang makita ni Idlin na medyo nagalit si Mitch, tumango siya at mahinang sinabi. Hindi ko ginagawa ito para kay Cyrus, okay? Nag-aalala ako na lalabas siya sa inuman kasama ang iba para pagtawanan ang mga tao.
Panipi. Alam mo kung sino ang totoong biro ni Cyrus. Kung wag mong ipakita ang pagiging superior mo dito, gawin mo lahat ng gusto mo. Si Mitch ay hindi magalang at malamig na sinabi. Mitch, anong ibig mong sabihin? Matapos marinig ni Evelyn ang napakapangit na sinabi ni Mitch, sumimangot siya at sumigaw. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig kong sabihin sa pangungusap na ito? Diretsyong tanong ni Mitch. Ikaw. Nanginginig sa galit si Evelyn. Malapit na matapos. Class reunion ngayon. Tuwang-tuwa ang lahat. Anong ginagawa niyong dalawa? Sa sandaling ito, nagpakawalan ng walang ekspresyong sigaw si Dexter. Lumingon si Evelyn at sumulyap kay Dexter, huminga ng malalim, at walang sinasabi. Dumiretso sa gilid ni Dexter at umupo. Nakita ni Dexter na napaka-protective ni Mitch kay Cyrus, at natural na mas lalo pang nalungkot ang kanyang puso. Pagkatapos huminga ng malalim, nakangiting tinanong niya si Cyrus. Cyrus, hindi ka pa nakakapagtapos, di ba? Panipi. Hindi pa. Umiling si Cyrus habang kumakain. Kung ganoon, anong plano mo pagkatapos ng graduation? Patuloy na nagtanong si Dexter. Hindi ko pa naiisip ang mga bagay na iyon. Sagot ni Cyrus. Cyrus, sabi mo hindi ka pa masyadong bata, paanong hindi mo iisipin ang mga bagay na ito? May balak ka pa bang mamulot ng basura para sa buhay mo? Nakangiting sabi ni Dexter. Haha. Hindi napigilan ni Cyrus ang pagngisi, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin sa mga ito? Hahanapan mo ba ako ng trabaho? At para sa kapakanan ng mga kaklase, matutulungan kitang makahanap ng angkop na trabaho. Tumango si Dexter. Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, lahat ay napalingon kay Dexter, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis ding nagulat. Pagkatapos ng lahat, si Dexter ay nakatulong kay Cyrus na makahanap ng trabaho na isang magandang bagay. Sa oras na ito, ang mga taong ito sa kahon ay nag-iisip na hilingin kay Dexter na tumulong sa paghahanap ng trabaho. Para saan mo ako hahanapan ng trabaho? Humigop ng red wine si Cyrus at casual na nagtanong. Tama. Narinig ko kanina na ang wedding group natin ay nangangailangan ng ilang tagapaglinis. O maaari mong subukan ito. Ang trabaho ng mga tagapaglinis ay medyo madali. Ang pagwawalis ng sahig at pagpupunas ng banyo, hindi bababa sa 1 buwan. 5 o 6,000. Mas mabuti pa siguro kesa mamulot ng basura sa school, di ba? Nakangiting sabi ni Dexter. Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, diretsyong nagtawanan ang lahat. Akala nila noong una ay talagang nagpaplano si Dexter na maghanap ng trabaho para kay Cyrus, ngunit hindi nila inaasahan na tinatawanan lang niya si Cyrus ng kusa. Paano kung 4 o 5,000 sa 1 buwan para sa mga tagapaglinis? Nakangiting sabi ni Cyrus. Kung gayon kailangan mong makita kung nasaan ang mga naglilinis. Ang mga naglilinis ng wedding group ay likas na naiiba. Sagot ni Dexter. Cyrus, sa tingin ko kailangan mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Sinabi mo na wala kang kakayahan, walang background, at walang background. Kung hindi ka tinulungan ni Dexter, baka hindi ka na makahanap ng trabaho bilang cleaner. Bilisan mo at magpasalamat kay Dexter. Nakangiting sabi ni Evelyn kay Cyrus. At ngini siya ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, I'm really sorry, I don't like this job. Ano ang gusto mo o ayaw mo? Hindi ba mas mabuti ang mas malinis kaysa mamulot ng basura? Sabi ni Evelyn na may maliit na bibig. Kalimutan mo na, dahil gusto ni Cyrus na mamulot ng basura, tara na. Plano kong tumulong sa'yo para sa kapakanan ng mga kaklase ko, pero hindi ko inaasahan na ganoon ka pala kawalang galang, kaya wala akong kinalaman dito. May paraan. Mahinang sabi ni Dexter.
Sa oras na ito, makikita ng mga taong ito sa klase na sina Dexter at Evelyn ay halatang pinapahiya si Cyrus, at wala silang intensyon na talagang ipakilala si Cyrus sa anumang trabaho. At si Mitch ay tumingin kay Cyrus na may labis na naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit hindi galit si Cyrus, na para bang hindi siya pinahiya ni Dexter, ngunit ibang tao. Maaaring hindi alam ni Mitch, ang mga bagay na ito ay masyadong walang halaga para kay Cyrus, at si Cyrus ay matagal nang nababahala tungkol sa ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang waiter ay inabot at itinulak ang pinto ng kahon, pagkatapos ay pumasok na may mataas na tako. "Excuse me, kuha tayo ng pagkain." Paliwanag ng waiter sa lahat. "Tara na," mahinang sabi ni Dexter. Nang marinig ito ng waiter ay dali-dali siyang nagdala ng isang malaking plato at inilagay sa gitna ng mesa. Medyo naguluhan ang mga mata ni Dexter matapos niyang makita ang plato na ito, dahil hindi niya naalala na tila nag-order siya ng ulam na ito. Dahan-daang itinaas ng waiter ang takip ng plato at mahinang sinabi, "Lahat, mangyaring gamitin ito." Nang mabuksan ang takip, naamoy ng lahat ang isang napakakaakit-akit na aroma, at ang bango ay kumalat sa buong kahon sa isang iglap. "Anong klaseng ulam ito?" Medyo naguguluhan na tanong ni Evelyn. "Ang ulam na ito ay ang signature dish ng aming Weiyang Hotel, na tinatawag na Weiyang Palace Food." Mahinang paliwanag ng waiter. Matapos marinig ang mga salita ng waiter, ang mga mata ng lahat ay kumislap sa pagkalito, na para bang hindi nila narinig ang pangalan ng ulam na ito. "Anong klaseng ulam ito?" "Oo, napakabango. Hindi naman dapat mura ang ulam na ito, di ba?" Matapos makita ang bagong ulam na ito, ang lahat ay nagpakita ng isang palaisipan na ekspresyon, at tila walang nakakaalam ng pagkain ito. Ang adobong baboy ay ang pinakasikat na ulam sa aming hotel. Ginawa ito ng ilang nangungunang chef sa aming hotel, at tumatagal ng ilang araw upang gawin ang ulam na ito. Ilang mga bisita ang nagpunta sa aming hotel para sa dish na ito. Gayunpaman, maaring hindi ka have the chance to eat this dish, and the luck of your distinguished guests is still very good. The taste of this dish is very good, please taste it slowly. Napatingin ang waiter sa karamihan at mahinang nagpaliwanag. "Ilang araw ka nagluluto ng ulam. Kung gayon kailangan kong subukan ito." "Oo, lahat tayo nang hiram ng ilaw ni Master Zhang ngayon. Kung hindi dahil kay Master Zhang, paano tayo makakain ng ganito kasarap na ulam?" Matapos marinig ang mga salita ng waiter, lahat ay nagpakita ng nasa sabik na mga ekspresyon. Kabanata 14:02. Nabayad ako ng pera. Napatingin ang waiter sa lahat ng may matamis na ngiti, saka tumalikod at nagplanong umalis. Ngunit sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Dexter, at bigla niyang naalala na nakita niya ang ulam na ito noong nag-order siya noon, at labis siyang humanga sa ulam na ito. Dahil ang presyo ng espesyal na signature dish na ito ay napakamahal, ang isang ulam lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 70,000 pesos. Pakiramdam niya ay isang class reunion lang iyon, at hindi na kailangang gumastos ng napakaraming pera, kaya hindi na siya umorder ng ulam na ito. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit inihain pa rin ng waiter ang ulam na ito. Tandang-tanda niya na hindi man lang siya nag-order ng ulam na ito. Alam mo, ang mismong pagkain ngayon ay isang treat para kay Dexter. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 50,000 pesos. Kung idinagdag ang dish na ito, maaaring higit sa 100,000 pesos. Hindi kayang bayaran ni Dexter ang pera. Higit pa rito, naghanda lamang si Dexter ng 100,000 pesos ngayon, at ang pera sa kanyang kamay ay sadyang hindi sapat upang bayaran ito. Sandali lang. Habang iniisip ito ni Dexter, mas naramdaman niyang may mali, at nagmamadali siyang sumigaw. Huminto ang waiter matapos marinig ang mga salita ni Dexter. Pagkatapos ay nagpakita ng isang matamis na ngiti at mahinang sinabi, "Sir, may gagawin pa po ba kayo?"
Sorry, parang hindi kami nag-order ng ulam na ito ah. Sa oras na ito, walang ideya si Dexter sa mukha dahil masyadong mahal ang presyo ng ulam na ito. Bagamat kaya niyang tratuhin ang mga bisita, dapat ay nasa saklaw ito na kaya niyang tiisin. At ngayon ay nakamit na ang kanyang layunin. Nagpakitang gilas siya sa harap ng lahat, at pinahiya ng husto si Cyrus, kaya naramdaman ni Dexter na hindi na kailangang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng pera. At saka, hindi siya makabuo ng ganoong kalaking pera ngayon. Sir, ganito po, itong ulam na ito ay ni-request ng general manager ng hotel natin, may VIP daw po sa box nyo, at itong ulam ay para sa VIP na iyon. Mahinang sabi ng waiter. Matapos marinig ang mga salita ng waiter, tumingin ang lahat kay Dexter. Young Master Zhang, hindi ko akalain na napakaganda ng mukha mo na talagang dinagdagan ka ng general manager ng pagkain. Nakangiting sabi ni Evelyn kay Dexter. Imposible, hindi ko talaga kilala ang general manager dito. First time kong kumain dito ngayon. Nagkamali yata sila. Nagmamadali si Dexter at direktang sinabi ang totoo. At lahat ay tumingin sa ekspresyon ng mukha ni Dexter na may kaunting pagdududa. Kung tutuusin, si Dexter lang ang may membership card dito, kaya sino pa ang maaaring ibigay sa ulam na ito kay Dexter? Malamang nagkakamali ka. Lumingon si Dexter at sinabi sa waiter. Sir, imposible pong magkamali ang mga ulam namin, pero hindi ko po talaga alam kung ano ang nangyayari. Kung hindi pa po kayo nag-order ng ulam na ito, maaari po kayong pumunta at sabihin sa aming general manager, kami it's just about serving the food. Mahinahong sabi ng waiter. Ito. May kakaibang tingin sa mga mata ni Dexter. Pagkasabi nito ng waiter ay tumalikod na siya at lumabas ng box. Tiningnan ni Cyrus ang ulam sa kanyang harapan, at naiintindihan na niya kung ano ang nangyayari sa kanyang puso. Dahil si Dexter ay hindi kailanman nag-order ng pagkain ito, kung gayon ang pagkain ito ay dapat na ibinigay sa kanya ni Abby. Kung tutuusin, ang hotel na ito ay kabilang sa pamilyang Suarez, kaya normal na para kay Abby na bigyan ng ulam si Cyrus. Masarap ang lasa ng ulam na ito, susubukan ko. Bahagyang humiti si Cyrus matapos makita ang lahat na nakatingin sa ulam. Pagkatapos ay pumulot ng isang piraso ng karne na may mga chopstick at inilagay ito sa kanyang bibig. Cyrus, ikaw. Noong una, binalak ni Dexter na pigilan si Cyrus sa pagkain nito. Ngunit bago pa niya ito masabi, nalaman niyang nakain na ni Cyrus ang pagkain. Matapos makita ni Dexter ang eksenang ito, agad siyang natigilan sa kinatatayuan, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakawalang imik. Cyrus, anong nakain mo? Tinitigan ni Dexter ang kanyang mga mata at sumigaw. Ang ulam na ito ay lason at hindi maaaring kainin. Nakangiting sagot ni Cyrus. Pagkatapos ay tumingin sa lahat at sinabing, ang sarap talaga ng ulam na ito, huwag mo nang tingnan, subukan natin ito ng mabilis, kung hindi, malamig ito sandali, at hindi ito masarap. Panipi. Cyrus, nababaliw ka na ba? Biglang tumayo si Dexter at sinigawan si Cyrus na nakadilat ang mga mata. Ang lahat ay orihinal na nagplano na tikman ang pagkain ito. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Dexter, lahat sila ay tumigil sa kanilang mga galaw at lumingon upang tingnan ang posisyon ni Dexter, na may bakas ng pagtataka sa kanilang mga mata. Dexter, anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Mitch kay Dexter. Don't ask me what I mean. You ask what Cyrus means. Sabi ko na nga ba hindi kami nag-order nitong ulam sa box? Sabi ni Dexter sa mahinang boses. Ngunit ang sabi ng waiter ay para sa atin ang ulam na ito. Mahinang sagot ni Mitch. Hindi ko kilala ang general manager ng hotel na ito. Kaya siguradong hindi ibinigay sa akin ang ulam na ito, at hindi kayo miyembro dito, dapat walang kinalaman sa inyo ang ulam na ito. General manager ba ito ng iba?
Para Cyrus. Malamig na sabi ni Dexter. Ngayong kumain na si Cyrus, ano ang gusto mo? Maaari mo bang ibalik ang pagkain? Sabi ni Mitch na nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Dexter, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ganito. Hindi kami nag-order ng ulam na ito sa aming kahon. Ang kanilang hotel ay nagbigay sa amin ng ulam na ito nang hindi maipaliwanag, at ito ay 100% mali. Kaya pagkaraan ng ilang sandali ay hahanapin kami ng mga tao. Ngunit kinain ni Cyrus ang ulam na ito, kaya kung may dumating sa hotel, si Cyrus ang mag-isa ang magdadala ng presyo ng ulam na ito, hindi ko iyon makontrol. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Dexter, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanilang mga mata. Walang nag-iisip na si Dexter ay magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ito. Napakahirap na ni Cyrus, hindi ba magandang hayaan siyang kunin ang sarili niya? Mahinang sabi ng isang batang lalaki. Hindi mahalaga kung sa tingin mo ay nakakaawa si Cyrus. Maaari mo itong kainin ngayon, at pagkatapos ay ibahagi ang ulam kay Cyrus, ngunit ipaalala ko sa iyo na ang ulam na ito ay tila nagkakahalaga ng higit sa 70,000 pesos. Mahinang sabi ni Dexter. Napatulala ang bata nang tumingin kay Dexter, parang hindi niya akalain na magiging ganito kamahal ang ulam na ito. Matapos maunawaan ni Mitch ang ibig sabihin ni Dexter, hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Nang marinig ng iba ang pangungusap na ito, nakaramdam sila ng kaunting kawalang kasiyahan sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay isang class reunion, kahit na ang hotel ay talagang naghahain ng maling ulam, si Cyrus ay hindi dapat payagang mag-isa sa pagkain. Si Dexter ay sabik na umalis sa relasyon na talagang hindi makatwiran. Huminga ng malalim si Mitch, at saka blanko ang mukha. Huwag kayong mag-alala. Lahat, subukan natin ang ulam na ito. Bagaman ang ulam na ito ay medyo mahal, ngunit ito ay wala. Ito ay 70,000 pesos lamang. Ito ba? Ako ay nagbayad para sa ulam na ito, hindi ito big deal.